Hi everyone! So I'm adding another lesson dun sa bonus section natin. Merong magandang question kasi about how to reverse engineer an ad copy. So tinanong siya ni si Gap yata yung nagtanong. Gagamitin natin ulit itong, sorry, magsi-share screen ako. Papakita ko sa inyo paano ba yung process ko pag nagre-reverse engineer ako. Gamitin natin yung example na kunwari ipopromote natin yung isang platform. Hmm. Magse-share screen ako, papakita ko sa inyo, yung tool at saka yung platform na hahanapin natin yung ads niya, okey? Okey. Okay, so kunwari itong platform na 'to gusto nating i-reverse engineer yung mga ads niya. Kunwari ipo-promote mo yung competitor niya, hanapin mo, titingnan mo yung ano yung ads nito. So kunin natin yung URL, tapos meron akong tool na ginagamit, si SpyFu, ayan, lagay na natin siya, tingnan natin yung mga ads niya sa US. Okey, tapos pupunta lang ako dun sa PPC research. Okey. So, kung tapos nasa ad history. Okey, makikita mo dito yung mga, ads niya. So, katulad nito, i-reverse kunwari ito start tayo dito sa number one ads niya. 52% of the time nasa top of page siya, so that's good. Um So, ito yung headline, ito yung description. Okay, so yung headline na 'to is made out of 3 parts. So, ay hindi, mga dalawang headlines 'to. First headline niya is Kajabi #1 online courses, then build and sell your course online now. Kung i-re-reverse engineer mo 'to, paano ka mag-start? Number one, observe mo yung structure ng headlines niya. Ano ba yung structure? Ano yung focus niya? Number one, brand. Yung brand niya, yung number one yung sa structure niya nung ads niya is inuna niya yung brand, tapos benefit, then last is call to action, build and sell your course online now. Sorry, build and sell your course now. So, yun yung structure ng kanyang ad copy. Ngayon, ta's pala, 'pag nagbi-build kami ng ano, ng ad copy, majority ng focus namin nasa headline kasi, konti lang talaga yung nagpe-pay attention, according sa study, ng ibang mga PPC managers na well-known is and based din actually sa data. Konti 'pag makikita mo kasi kung saan nagki-click yung mga users, na nag-i-interact sa ad mo, headline ba or description, most of the time sa headline talaga sila nakukuha. So 80% ng time namin ini-spend namin sa, pag-build ng magandang headline, okey. So alam na natin na i-recap ko lang is alam na natin yung, structure ng ads niya ngayon, brand name, benefit, tsaka call to action. Yung isang sa mga formula nila. So kung gagawin mo yun, tingnan muna natin yung ano, yung rational, yung reason, bakit ganun yung structure niya, or ano yung, message niya. So ang gusto niyang sabihin dito sa ad niya na 'to is that yung Kajabi, siya yung top choice, yung first headline niya, ang ibig sabihin is si Kajabi daw ang top choice for online courses. Tapos, ikaw ngayon, so kung yun yung sina-suggest niya dun sa kanyang ad copy, papaano mo ire-reverse engineer yun, na siya daw yung top choice. Hindi mo naman puwedeng sabihin na, ah IT Cred, number 2 for online courses, 'di ba? Well, puwede din naman. Mga gano'n. Kunwari platform si IT Cred, kung ire-reverse engineer ko 'to, ang gagawin ko is most likely magfo-focus din ako dun sa ilalagay ko din yung brand, tapos magfo-focus dun ako yung similar, magki-create ako ng similar tagline na naka-focus din sa benefit. Most likely ang ilalagay ko dito na to counter yung number 1 for online courses, ano ba yung unique selling proposition nung product ko? Puwedeng hindi sila yung number 1, pero baka naman sila yung easiest platform for course building. So, most likely ang ika-counter ko dito is easy course building, like IT Cred, easy course building or simplified course creation as long as papasok siya sa 30 characters. So, nakita na ninyo na gagayahin ko yung lalagay ko yung brand ko,
tas ilalagay ko yung USP or yung benefit din nung pinopromote ko, which is easy course building or simplified course creation. Tapos, yung call to action ko na i-replace ko dito, build and sell your course, most likely, yung pinaka-easy is get started free or pwede ding start teaching today. So, most likely, ang magiging headline ko is IT Cred, easy course building, start teaching today. So, yun. So, ganun yung pagre-reverse engineer. Hindi ibig sabihin ko, kopyahin mo. Ibig sabihin ko lang sa reverse engineer is, paano sila gumagawa? Kung nag-work to sa kanila, paano ko aaralin yung strategy nila at i-apply ko dun sa kung ano yung unique dun sa business na pinopromote ko. I hope nasagot ko yung question. Kung merong hindi clear at may follow-up question, comment lang dun sa lesson.